everyone! Welcome back to my channel. Today's video is not a scent talk because i-share ko sa inyo kung ano yung aking current skincare routine. Parang may isa akong video na may nag-comment kung ano daw yung skincare routine ko. And also, sa mga stories ko, may mga nagre-reply kung ano yung ginagamit ko currently sa face. Because hindi lang ako siguro yung nakapansin na medyo nag-improve na yung skin ko as compared to last year, especially yung November to December. Like, sobrang lala ng breakout ko. Kahit even itong January, ayan, sobrang lala ng breakout ko. And right now, I'm so happy and satisfied with the kalagayan of my skin. Ayun. So, sana naman is wag mabate, knock on wood. Pero ayun, sobrang happy ko na sa current situation ng aking skin. Ayan, it looks like this, pero naka-concealer ako and then powder. And wala akong foundation. Actually, nakapag-film na kasi ako ng videos na scent talk. And then, tatanggalin ko na talaga yung makeup ko. But then, dahil may nagtatanong nga, ay iniisip ko na i-share ko na rin sa inyo kung ano yung current skincare routine ko. So, ayun, let us start. I used to, ayan, keep my hair clean kapag ako ay usually, yung ginagamit ko is kung anong headband ang available or sometimes iniipit ko siya. Pero, ayan, ito na lang muna yung gamitin natin right now. And we will start na. Nag-iisip ako kung may iba pa akong video na kailangang i-film. Kasi, ayun, mag-i-start na nga tayo. Okay, so let us start na my skincare routine. Actually, it's more of getting unready with me. Ayan, because i-remove ko na yung makeup ko. For your reference, I am oily. My skin type is oily and acne prone. Actually, extremely oily. Ayan. Kaya I usually use parang mga matte type of makeup or setting spray para hindi siya mag-oil up. But look at this. Ayan, medyo mainit kasi so naghalo-halo na yung oil ko and pawis. So usually, gumagamit ako ng cotton pads. Ayan. Madalas ako nakakadalawa na cotton pads in removing my makeup. So, yung ginagamit ko to remove my makeup, dati I usually use wipes. Then I discovered na mas okay talaga yung micellar water. So, ito yung ginagamit ko. Any of the two. Meron akong dalawa dito. Ayan, dati yung Nivea yung ginagamit ko and then I tried this. Ayun, okay naman siya. Okay, so this one is, ito yung pinakamadalas kong ginagamit. So, medyo marami na siyang bawas. This is the Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water. Ito yung for sensitive skin. It cleanses, soothes, removes makeup. So, pwede daw siya sa face, eyes, lips. So, pwede din daw itong no rinse, but I usually rinse pa rin. So, yun. Tatanggalin ko na yung makeup ko. And then, ito naman, yung may oil. Ayan, yung meron siyang nourishing oil para sa mga waterproof makeup. Okay, so no rinse din daw ito, pero nire-rinse ko talaga sila. So, ito yun, sinishake ko lang. Ito, ginagamit ko for my eyes kasi I usually use, ang ganda ng mascara ko guys, take a look ko. I usually use waterproof, like legit, literally waterproof mascara. Pero all over my face, ito yung ginagamit ko because oily nga ako. And I'm afraid baka maklag nito yung pores ko, pero parang hindi naman. But then, ito yung ginagamit ko. And guys, this is the moment of truth. Tatanggalin ko na po yung makeup ko. Sobrang tagal ko nang hindi nag-i-skincare and siguro yung mga nanonood sa akin dati, alam na nila yung itsura ko without makeup. Pero right now, natatanggalin ko na. Hindi perfect yung skin ko. Sobrang dami niyang pinagdaanan and sobrang dami niyang acne marks. I still have one pimple here. Pero guys, sobrang laki na ng improvement nito and sobrang happy ko na doon. I will flash photos of my January or February face. Sobrang dami kong breakout. That is why naisip ko na mag-consult na talaga sa dermatologist. Kasi nga, sobrang lala na niya. Hindi na siya like normal type of breakout. Ang dami na talaga niya. Kahit anong gawin ko, hindi ko alam, dumadami talaga siya. So, habang tinatanggal ko, ikukwento ko sa inyo. So, meron akong pinagpapa-facialan dati because I even tried facial, guys. Ayun, meron akong pinupuntahan. And then, sinabi nga niya sa akin na baka daw need ko na daw magpa-consult sa dermatologist. So, yung derma nung kanyang anak is, pinarefer niya sa akin, binigay niya yung contact. Look at that. Here's my face without makeup. Ito yung meron. Hindi pa ang ganda na coverage ng concealer. Anyway, ayun. So, binigay niya yung account ng derma ng anak niya. Kasi nga daw,
ayun daw yung nakapagpatigil nung breakout ng anak niya. Pero hindi ko pa agad ikinontak or hindi pa ako nag-consult because may bayad ng consultation fee and nanghihinayang ako. Ayan, I still have active pimple. Okay, so hindi ko pa agad yun kinonsult. Pero ito nga, sabi ko nga sa inyo ng January, sobrang lala na ng breakout ko. And then sabi ko na lang sa sarili ko, ayun yung 2024 gift ko for myself, yung magpapakonsult na talaga ako sa derma. So, I consulted yung derma and then 800 pesos in consultation fee pa lang. Online lang siya, guys. So, tatawagan ka nila. Pwedeng sometimes via phone call, sometimes Viber or Messenger. Tapos, sasabihin mo sa kanila yung pinakang problem. Ganun. Tapos, ayun, bibigyan ka nila ng recommendation and then actually, ang unang sa akin, ang unang recommendation sa akin because of sobrang lala ko nga ng breakout ko is mag-isotret. Pero parang namamahalan ako doon sa isotret and then natatakot ako na may side effect siya kasi meron naman talaga na nababasa ko. So guys, ayan na po. Natanggal ko na yung makeup. So I will use now etong may oil for my eyes and for my pangkilay. Ayan. So, dahil parang medyo nanghihinayang ako, natatakot ako sa side effect, sabi ko, bibili na lang muna ako ng meron silang mga product dito, ipapakita ko sa inyo mamaya, na ayun yung pinakang product nila, sa kanila talaga galing. Pag hindi ka ako nag-work, and then saka ako mag-ISO. Ayun, luckily nag-work naman siya, and isang beses pa lang ako nagpa-purchase sa kanila. Sobrang tipid, pero medyo mahal. Ayan, matipid siya gamitin, pero medyo expensive. Pero this April, ay bibili na ulit ako ng bagong batch. Kasi nga, ayun, medyo paubos na siya. Pero imagine nyo, January pa ako nag-consult, and then April na ngayon, 3 months ko na sila nagagamit. Ayan, so tinatanggal ko lang siya ganyan. Hindi ko masyadong hinihila. Ayan. Ganyan siya. Pag may time ako, kunyari di ako nag-film, di ako nag-video ngayon, binababad ko lang yung matagal na ganyan. Tapos, ganyan. Ganyan, no? Sobrang higpit. Sobrang kasi nung akin. Mascara talaga. Dahil gabi ngayon at naka-makeup ako, bakit nakalimutan kong tanggalan yung lips ko? Wait lang. Ayan. Dahil gabi ngayon at naka-makeup ako, gagamitin ko yung product na galing dun sa derma ko. So, this is JD G's Skin Formula 1 Acne Care Cleanser. So, ito yung ginagamit ko. Yung dentist. Yung derma ko, by the way, is si Dr. Janet Degrano. Makikita niyo siya sa Facebook. Ilalagay ko yung link niya. So, ito yung ginagamit ko na cleanser. 3 months na to, guys. Pero, ayan, medyo onti na lang. Parang saan ba? Parang hanggang dito na lang. This product is specifically formulated to care for your delicate complexion. It has been clinically proven to make your skin look healthier and more radiant. Skin Formula 1 Acne Care Cleanser is a hypoallergenic soap that lathers up to carry away impurities. Its advanced formula helps reduce skin oil production, thereby minimizing acne episodes. So, ganyan yung itsura ko. Take a look. Meron ako ditong active pimple. And then, all the rest are marks na lang. Tingnan nyo naman as compared sa picture na i-flash ko dito, diba? So, hindi siya perfect, pero sobrang laki na ng pinagbago niya. So, I'm so happy. So, ganito yung itsura niya. It's color blue. Okay. So, wait lang. Maglalagay ako sa hands ko, pero syempre, hindi ko mapapakita sa inyo kasi lilipat ako doon para makapaghilamos. Pero yung itsura niya is, wait lang. Remove ko lang yung watch ko kasi totoo na maghihilamos na ako. And then, kasi after this video is mag-sleep na rin ako. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. I usually pump 2 pumps. And then, ilalather ko lang siya sa aking hands. And then, maghihilamos na ako. So, guys, maghihilamos lang ako. And I will be right back. So, ayan guys. Nabasa pa yung damit ko. Nakapaghilamos na ako. And then, hindi na po ako gumagamit ng towel pag dry ng face ko. I only use this tissue paper. Ayan, bibili na lang po ako ng tissue kasi mas hygienic daw yun. Kasi nga, yung bacteria is hindi, di ba sa towel minsan, hindi lang tayo sure kung anong kumapit na doon. Pero ayan, ayan po ang situation.
Wait lang, ayusin ko lang yung kilay ko guys, kasi bakit nagagano'n. So, ayan na po yung itsura niya. Pag dry na siya, like, hindi ko na pinapatagal. Kumukuha ulit ako ng cotton pad. I'm sorry, I'm a cotton pad girly. Mahilig talaga ako gumamit ng cotton pads. Feeling ko mas okay siya kaysa sa kamay. Pero sabi daw nila mas okay daw yung namamassage mo sa face mo using your hands. Pero ako, maki-cotton pads talaga ako. Ito yung ginagamit ko is yung kapartner ng cleanser. Ito naman yung Skin Formula 2. So, acne care toner siya. So, this product is specifically formulated for your delicate complexion. So, ito is, it removes dirt, cosmetics, and excess oil. Its advanced formula helps eliminate excess dead skin, giving your face a fresh and smooth texture. It also effectively penetrates the skin pores to manage harmful bacteria, blackhead formation, and acne breakouts. 3 months na guys, and ayun o. Medyo mga 40% na lang natitira. Sobrang tipid naman niya gamitin. Though medyo mahal siya compared sa ibang toner. That's 1,000 pesos. Pero okay naman na yun. Kesa nga yung nag-experiment ako kagaya dati na, alam mo yun, yung parang bili ako ng mga toner and cleanser na worth 300 pesos. Tapos, hindi naman nagbabago yung texture or yung kalagayan ng face ko. At least dyan is, alam mo yun, alam ko nag-i-improve talaga siya. So, ayan, meron ako dyan ang breakout. Pero, okay lang yan kasi kakatapos lang ng ating time of the month. So, kaya alam ko na magbe-breakout ako. Lalo na dati kapag nung hindi pa ako gumagamit ng mga skincare na to, sobrang lala as in breakout kung breakout. May stress ka na lang talaga. Sabi ko nga dati, parang half ng problem ko is masusolusyonan kapag na-clear yung skin ko. And I'm so happy na medyo nag-clear na siya. And ayun. So, kapag medyo basa pa siya, dinediretso ko siya sa neck. Ayan. Para malinis na din. I feel clean and fresh. Though maputla na tayo. Pero okay lang yan. This is our true color. Okay, so ito yung ginagamit ko. Sabi ko nga sa inyo, by evening if I'm wearing makeup. Dati ito rin ginagamit ko by morning. Pero I got this and then ayun. So tinatry ko siya na gamitin by morning and so far okay siya. So it's the CeraVe SA Smoothing Cleanser for dry, rough, and bumpy skin. Sabi ko nga sa inyo, kagaya ng mga pictures na ipinakita ko, sobrang lala ng, alam niyo, ng texture ng skin ko. Like, yung pores, talagang nakaangat siya. Tapos, yan, yung mga, ito wala na kasi siya, ano na lang talaga siya, spots na lang, dark spots. Talagang sobrang lala ng texture ng skin ko. But I feel like medyo nakatulong din sa akin to. It gently cleanses while exfoliating without disrupting the protective skin barrier with essential ceramides, salicylic acid, and hyaluronic acid. Ginagamit ko lang siya pag morning if I feel like I need this. Pero usually, ito talaga yung pinaka-staple ko. Pero so far, wala namang bad reaction yung skin ko dito. Ayan. So, maganda rin siya kasi nga meron siyang ceramides para ma-protect yung skin barrier natin. Kasi sometimes, kapag mas lalo tayong gumagamit ng mga harsh chemicals on our face, mas lalo nag-flare up. Kasi diba, dati talagang nauso yung mga rejuvenating o kaya yung mga AHA, BHA na matatapang talaga. If hindi natin i-minimize yung paggamit mo, na-disrupt yung ating skin barrier at mas lalong nagiging prone sa breakout. So, nung napansin ko na nung gumamit na lang ako ng mga mild, ayan, bihira na lang talaga. Tsaka, I love the texture of my skin. So, thanks to this CeraVe SA Smoothing Cleanser. Again, kapag morning yung ginagamit ko. Tapos, ito yung ginagamit ko as moisturizer. So, ito, dalawa siya kasi bago na to dahil, look at this. Sobrang gamit na gamit ko na to. Anong taon pa? 2020 or 2021 ko pa to ginagamit. This is the Lux Organics Aloe Vera and Snail Soothing Gel. 95% moisturizing, firming, and brightening. So, sobrang ganda niya kasi nakaka-moisturize siya pero wala siyang mabigat na feeling. And I also use this as my primer. Ayun. So, minsan kapag hindi naman like ko kailangan ng heavy makeup, ito na yung ginagamit kong primer kasi meron siyang firming effect. Medyo parang smooth and medyo banat yung face mo, pero hindi yung dry type of banat.
Ayan, ito yung ginagamit ko. Okay, so my next step will be this one. Baligtad sila. Yung CeraVe na cleanser, ginagamit ko by morning. Ito naman, ginagamit ko by evening. This is the CeraVe Moisturizing Cream for dry to very dry skin. I know guys, hindi dry yung skin ko. Pero feeling ko nakakatulong siya to moisturize my skin and nakaka-protect nga din siya sa skin barrier ko. Meron siyang 3 essential ceramides and hyaluronic acid. Ayan, moisturizes and helps restore the protective skin barrier. Para simula nung normal or regularly ginagamit ko na to is hindi na gano'n nag-flare up yung skin ko. So, ganyan yung itsura niya. I have this small spatula na wina-wipe ko na lang or tini-tissue every after ko gamitin. So, ayan, para mahaba kasi yung nails ko, so nadudumihan ako kapag gaganunin ko yung product kasi nga it's cream. So, ginagamit ko to. Lalagay ko na lang dyan sa face ko. Ikinakalat ko lang. And then, i-blend. Foundation yan. So, sometimes kapag sumusobra yan, diretso hanggang leeg na yan. Ayan. O, diba? Para siyang wala. Hindi siya yung uri ng moisturizer na like heavy, na ang lagkit sa feeling. Hindi. Parang saktong type of moisture yung ibinibigay niya. So, lalagyan natin lahat. Even sa talukap because kailangan natin ng moisture. Especially sa may talukap kasi ang tawag ito, I'm oily pero sa talukap medyo nagdo-dry siya. Yan. Marami yan kasi diretso na yan hanggang leg. Ayun. Tapos, habang hinihintay ko yan na mag-set, diba, sakto lang naman yung moisture na binibigay niya, hindi naman siya mukhang oily. Mas naging okay nga yung texture ng skin after i-moisturize. Habang hinihintay ko yung mag-set, ako ay nagsiselfone. Nanonood ako ng TikTok o kaya naman ako ay nagpa-browse sa Shopee. Ayun, so, okay. So, hintayin lang natin yan mag-set for 10 minutes. Okay, so, ayan. Tapos ng 3 minutes at nag-set na siya, pero wala nang tacky feeling. Ayan, okay na. Pero still, our skin is moisturized. Ang last step ko kapag evening, actually second to the last pala, is this one. So, eto is, galing din to sa derma ko. It is retinoic acid cream. So, tinanong ko sila kung para saan ba tong retinoic acid cream. Sabi daw nila, specifically used daw to for skins na merong acne or breakout or may other skin concerns kasi nakakatulong daw to parang to clear, tapos nakaka-help din siya sa pores. So, ayun, naniniwala naman ako sa kanila. 0.1 retinoic acid cream. Wala siyang name kasi nga galing to sa kanila. So, I don't know. I'm not sure kung own formula nila to. Ayun, 600 pesos naman to. Medyo mahal. Maliit lang siya. Pero guys, it's worth it. So, sobrang onti lang nung ginagamit ko dito. It's color yellow. Kahit nung dumating siya, yellow na talaga siya. Sobrang onti lang nung ginagamit ko nito kasi nga, medyo mahal siya. And then, a little goes a long way talaga. If ina-focus ko lang siya sa mga areas na meron akong breakout or pimple, ayan. So, ganyan yung itsura niya. And then, ilalagay na natin. It feels like gel. Actually, malamig siya. Kahit nasa room temperature lang naman siya. Ayan, para siyang gel. And then, ikakalat ko lang yan sa skin ko na parang moisturizer. Pero ito nga lang is mas manipis yung pagkakalagay ko kasi konti lang. And then, sakop na yan yung buong face ko. Promise. Yan yung iba dito. Lagay natin sa noo. Kapag nakalagay na, parang si moisturizer, walang tacky feeling. Ang galing nga nito eh. Feeling ko pwede to even morning. Pero retinoic acid kasi siya. So, ang alam ko is dapat walang sun exposure kapag gumagamit ka ng retinols, retinoic acid, mga tretinoin, whatsoever. Kapag mga actives, ang alam ko dapat walang sun exposure. Ayan. So, okay na yan guys. Hihintayin ko na lang yung mag-set para ready na ako mag-sleep. Pero dahil tutulog na nga ako, i-share ko sa inyo kung ano pa yung ibang ginagamit ko. Di ba by morning, hindi ako gumagamit nito. After ko gumamit nitong
Lux Organics by morning, ang isinusunod ko na sa kanya is sunscreen. So, gagamitin ko na etong si Lux Organics din. So, Zero Shine Invisible Screen Daily Sunstick Cloud Matte SPF 50 PA++++, dermatologically tested siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. It's a stick and it glides really smoothly. And then, ano siya, cloud matte finish. Ganyan, no? O, diba? Parang primer yung feel niya. Medyo silicone-y. Pero, it's a hybrid primer daw. Parang pagkakabasa ko, hybrid siya ng physical and chemical sunscreen. Anong hybrid primer? Hybrid sunscreen siya. It's a combination of physical and chemical sunscreen. Maganda to, guys. Very oily skin friendly siya. And maganda yung feeling niya sa skin, wala siyang lagkit. Because, alam ko naman yung harmful effects kapag hindi ka nagsa-sunscreen. But, sabi ko nga, doon sa previous video ko, I hate the feeling of sunscreen. Except this one. Sobrang gustong-gusto ko siya. And kapag morning din, and after ko gamitin yon, before I put my makeup, I usually spray yung face ko nito. Lux Organics Shine Free 3x Matte Ultra Fine Mist. Either bago ako mag-makeup or after ko mag-makeup, I use this as a setting spray. That is why bago lang to, pero kalahati na lang siya. Because favorite ko gamitin to. Maganda siya, guys, for oily skin. It really can help mattify your skin, controls your oil. So, ito okay siya. And then sometimes, gumagamit ako kapag sinisipag ako maybe once a week or once every 2 weeks ng, ayan, face mask. Ito. So, ito yung pinadala lang to sa akin, but then it works. So, pinagpapatuloy ko siya gamitin. Dr. Leo Amazon White Deep Pores Cleansing and Purifying Clay Mask. It has salicylic acid, lactobionic acid, and tartaric acid from the Amazon and Canadian Glacier. Ayan, so ganyan yung itsura niya. Para siyang yung mga usual mask natin na in-spread sa face and then in-rinse. So, it's very creamy. It's whipped yung consistency niya. Tapos, ini-scoop ko lang siya ng spatula and then ibababad ko siya sa face ko for how many minutes, and then, ayun, babanlawan ko siya like regular mask. And it helps na parang ma-clear yung pores natin para ma-remove yung mga deep-seated dirts and oils na nagkukos sometimes ng pag-plug nito or pag-breakout natin. So, ayun, nakakatulong din to para ma-clear. Very smooth siya sa face. Kapag ginamit mo, nakaka-brighten siya ng itsura. So, ayun, ito yung ginagamit ko. Pag marami akong time sa weekend, maybe tomorrow, magagamit ako nito kasi parang last 2 weeks pa ako huling gumamit because I'm busy. Ayan. So, ayun lang actually yung ginagamit ko. Wala na ako nakalimutan kasi inilabas ko lahat ng skincare ko. So, sa gabi, ganyan. Ito na yung last step ko. I use this Lux Organics Soft Lips Sleep Sleeping Mask. Kasi, kapag nagkakaroon ka ng treatment, especially kapag nag-isotret ka, sobrang drying nun sa skin and sa lips. So, ayun, dahil medyo may mga ilang chemicals tayo dito na ginagamit for our face, hindi maiiwasan na malagyan yung lips natin. Though hindi ko talaga nilalagyan siya. Medyo makapal siya. Ayun o. Thick yung consistency niya. Ipupunasan ko na lang siya ng tissue and then we're done. So, ayun nga yung skincare ko. I hope nakatulong ako or naikwento or nasabi ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. If kagaya ko kayo na talagang sobrang lala na ng breakout at feeling nyo wala na siyang solusyon, maybe ang solusyon na lang talaga is to consult a board-certified dermatologist. Sila yung nakakaalam kung ano yung need ng skin natin. Maybe sa hormones yan or kung hindi regular yung period mo or maybe stress man yan or sa environment, sa skincare, sila yung makakaalam. Kaya it's better na mag-consult tayo sa kanila. So, ayun lang, yung skin ko is ready na siya para matulog. Ayun lang, I hope you found this video helpful. Thank you so much for watching. Bye!